ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhagang tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at iniaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito agad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nagasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano patang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapamunga. At inilarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Pwede ho bang pakibati yung katabi natin ng magandang hapon din? Una na magpasalamat po tayo sa ating Poong Jesus Nazareno, sapagkat narito na naman ho tayo, Biyernes, nagkatipon-tipon upang magpasalamat po sa Kanya. At the same time, patuloy ho sa ating may pananampalatayang pag-iintay na may gagawad ang ating mga panalangin. Amen? Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayong araw, lalo na po ang ating Ebanghelyo. Kung mapapansin nyo ng mga nakaraang araw hanggang ngayon, ang Panginoon ay nagbabahagi ng talinhaga. Pero itong mga talinhaga ay hindi naman talaga mahirap intindihin. Kaya nga po niya ginamit ito para mas maunawaan ng mga tagapakinig at tatanggap ng kanyang salita ang kanyang mensahe. At kalimitan, mga kapatid, kinukuha niya ang mga talinhagang ito sa ating karanasan, sa ating mga katayuan sa buhay, sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga kapag nagsalita siya ng talinhaga tungkol sa isda, di ba? Ang kanyang mga tagapakinig ay mangingisda. Ngayong araw, narinig natin ang talinhaga ng magsasaka o mga hasik. Dahil ang kanyang mga takinig ay farmers, magsasaka. At kapag alam naman natin na gusto niya iparating ang isang
general na mensahe sa mga karanasan natin. Kaya nandyan ang talinhaga ng alibughang anak, talinhaga ng pagkawala ng coins, ano po, no? Or treasure, para ipakita at iparating ang mahalagang mensahe na madali nating intindihin sa ating araw-araw na panghabang buhay, araw-araw na pamumuhay. Kaya ngayong araw, napakinggan natin ang talinhaga ng maghahasik. Alam niyo po, kung titignan niyo at susuriin, parang masasabi natin na parang hindi nag-iisip yung mga hasik. Kasi hasik lang siya ng hasik. Tanim lang siya ng tanim. Hindi niya tinitignan kung saan. Di ba? Kaya nabanggit yung mga iba't ibang klase ng lupa. Yung iba mamadamo, yung iba ay malambot, yung iba matigas, yung iba naman ay maganda at matabang lupa. Pero, makikita nyo, hasik siya ng hasik, di ba? Tapon siya ng tapon, tanim siya ng tanim. Parang wala siyang pakialam. Parang sa una, kung titignan po natin, careless ang maghahasik. Pero, pwede din sabihin na nagsasayang lang siya ng mga buto o kanyang hinahasik. Kasi kung saan niya lang tinatapon at kung saan tumatama. Pero kung titignan po ninyo ng maliliman ang pag-aksyon ng mga hahasik, makikita nyo ang isang magandang bagay. Siya pala ay mapagbigay. Siya pala ay mayroong pag-asa. Anong ibig sabihin? Kahit alam niyang posibleng hindi tumubo, hindi maging ugat, o hindi tumama at mamunga, hasik lang siya ng hasik. Dahil umaasa siya na balang araw ang tatanggap ay mamumunga. Mga kapatid, hindi po mahirap intindihin ang talinhaga ng mga hasik. Dahil unang-una, alam natin na ang tagapaghasik ay ang ating mapagbigay na Diyos. Siya ang nagtatanim at naghahasik ng kahit kung saan niya ibato na kabutihan, grasya, at pagpapala. At higit sa lahat, ang kanyang makapangyarihang salita. Kaya saan man yan tumama, kaya sino man ang tumanggap, ang mahalaga ay ito'y kanyang ibinibigay upang ang tatanggap sana'y makasumpong at mamunga. Dahil kahit siya ang nagtatanim at kahit saan man tumama, sigurado, mga kapatid, na sinasamahan niya ng pagbabasbas ng tubig ng biyaya at awa para mamunga. At mamunga ng mamunga. Kaya hindi po natin masasabing hindi siya nag-iisip o sasabihin natin napaka-careless niya. He is just only generous and hopeful. At hindi niya iniisip kung saan man ito babagsak. Dahil napakabuti ng Diyos at nais siyang biyayaan tayo ng mga dapat na nasa atin, patuloy siyang umaasa na ang tinanim niya sa atin, kabutihan, talento, grasya, ay mamumunga. At kapag namunga, makikinabang hindi lang ang tumanggap, kundi ang mga lahat ng makikinabang. Kaya mga kapatid, ang magandang balita ngayong araw, pinalaalahanan tayo na meron tayong Diyos na mapagbigay. Meron Diyos na umaasa sa atin na lahat ng hinasik niyang kabutihan, pagpapala, awa, ay mamumunga sa atin. Kaya karapat dapat tayo't hindi, kahit anong klase ng lupa ang puso natin, bibiyaya ang Diyos. Kailangan lang natin maging bukas. Kailangan lang natin tanggapin ito ng maluwag upang ang kanyang itinanim at hinasik
ay mamunga sa ating buhay. Dahil meron tayong Diyos na kung saan ay mapagbigay at umaasa sa atin. Kaya mga kapatid, wag po natin duguin ng Diyos lahat po ng mga pagpapalang Kanyang itinanim sa inyo ngayon, sa biyaya ng ating pagpupunta at pagdibusyon sa mahal na poong Jesus Nazareno, ay wag natin sayangin. Bigyan natin ng puwang sa ating buhay ang pag-asik ng Diyos, lalo ng Kanyang salita at pagpapala, upang tayo rin ay maging pagpapala at biyaya sa iba. Amen.